Hello, what's up mga katunay? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, siyempre, meron tayong mga tatalakayin. Hindi pa rin naman nagbabago at mainit pa rin yung mga balita. Kasing init ng ulo ng mga tao na hindi matanggap na si Senator Alan Peter Cayetano na ang Senate President. Awesome! Di ba? Kaya sila ngayon ay gumagawa ng paraan para mapalitan si Senator Alan. Di ba? Ang kakapal. Ito yung bibigyan natin ng reaksyon. Ito yung una, panawagan para sa Senado. No? Panawagan para sa pagbabago sa Senado. Cayetano at Bato pinagbibitiw daw. At syempre, ito pa yung isa na parang nagkakaroon ng hikayatan sa Senado. Dito sa mayorya ngayon na bago na parang gusto nila na sumapi sa minority at si SP Alan ay tanggalin. Aba, totoo ba? Ayan mga katunay, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang mga maiinit na balitang ito at bibigyan natin ng reaksyon ng mga ang mga balitang ito. Pasok! Tingin ko, kung nais natin na magkaroon ng tiwala muli ang tao sa Senado, dahil sila ang magpuproseso ng impeachment, may dalawang dapat gawin ng Senado. Una, kinakailangan palitan ang pamumuno dahil wala nang tiwala ng tao kay Alan Peter Cayetano. Sana naman mahiya ang ating Senate President at bumaba na siya. Pangalawa, kinakailangang ikonsidera ng Senado na ma-expel o matanggal si Bato de la Rosa sapagkat hanggat sa isang senador bilang siya, kasama siya sa bilang ng mga senador na kailangan magproseso ng impeachment at Sadali lang, no? Sino ba itong buwak? Ayan, sinasabi niya na kailangan daw ay mapalitan, matanggal si Senator Alan Cayetano sa pagiging Senate President dahil hindi daw siya mapagkakatiwalaan. Bakit? Ano ba sa tingin mo? Sino ba ang mapagkakatiwalaan? Teka lang, tingnan nga natin kung sino pangalan nito, no? Ito sino ba tong unggoy na to? Prof. Louie. Hindi ko makita masyado yung apelyido niya eh. Ayos niya, si Prof. Louie daw siya. Ayan, Prof. Louie yung nakalagay. Ayan, Prof. Louie. Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Sa tingin mo ba, sino yung magandang maging Senate President? Yung pwedeng kapalit ni Senator Alan Peter Cayetano. Bigyan mo nga kami ng isang matindi. Sino ba? Sino ibibigay mo? Yung dati? Hindi si Chis kasi si Chis, alam natin talagang si Chis patas. Gusto nyo kasi ibalik yung dati. Kasi alam nyo kung bakit. Alam nyo kasi na magkakaroon ng pag-asa yung mga himutok nyo sa buhay nyo. Magkakaroon ng pag-asa yung gusto nyong mangyari na si VP Sara ay ma-impeach. So natatakot kayo, bakit ayaw nyong aminin na natatakot lang kayo sa sarili nyong multo? Sa mga pinaggagawa nyo. Natatakot kayo na maupo si VP Sara bilang presidente dahil alam nyo 100% mananalo siya sa 2028. Kasi hindi naman kayo ngangawyaw ng ganyan kung si VP Sara ay mahinang kandidato. At isa pa, alam nyo sa mga sarili nyo na yung mga kalokohan ng kahit sino dito sa gobyerno ay hindi kukonsentihin ni VP Sara. At bakit gusto nyo siyang tanggalin? Bakit gusto nyo tanggalin si Senator Alan Cayetano? Kasi hindi siya nasusuhulan ba, gano'n? Kasi alam nyo na maaaring maging transparent si Senator Alan at daanin sa batas ang impeachment ni VP Sara. Daanin sa tamang proseso. Kasi ang gusto nyong mangyari, yung impeachment ni VP Sara kapag naiakyat sa Senado, ang gusto nyo talaga is 100%
na yung mga senador na nandiyadyaan ay siguradong mga ayaw kay BP Sara para talagang ma-impeach siya. Kaya kayo nagkakaganyan. Huwag na tayong huwag nyo na baliwin yung mga Pilipino. Diba? O hindi lahat O kasi kayo mga supporter kayo, may mga kanya-kanya tayo sinusuporta. Pero sinasabi ko, huwag nyo na kaming baliwin. Tutuusin yung aking pananaw bilang isang akademiko ay hindi ganang mahalaga ko para sa pagtingin ng mamamayan. Sabi nga ng iba, politics is perception, no? At sa mga nakikita kong lumalabas sa social media at narinig ko sa aking mga networks, karamihan ng mga Pilipino sa totoo lang na hindi naniniwala na walang koneksyon sa impeachment ng nangyaring power grab yung kudeta sa Senado. So kahit anong pasabihin ng mga politiko, nasa isip ng tao, yan ay ginawa para mapabagal ang pagtakbo ng impeachment proceedings. Bakit ba kayo nagmamadali na ma-impeach si BP Sara? Bakit nagkukumahog kayo? Bakit nagmamadali kayo na ma-impeach siya? Bakit yung flood control project, bakit yung problema dyan, yung kurakutan, yung mga mali-maleta na yan, bakit hindi nyo minamadaling malutas? Kaya kami nakakapag-isip ng hindi maganda sa inyo eh. Kaya kami nakakapag-komento rin ng hindi maganda sa inyo eh. Sa totoo lang, madaling-madali kayo sa impeachment ni BP Sara, pero yung papanagutin, yung mga tao na involved sa pangungurakot sa flood control project na naging dahilan, kaya maraming naging biktima ng baha, kaya may mga nawala ng buhay doon, yung mga panahon na yun. Diba? Bakit hindi nyo yun pinapakailaman? Bakit hindi nyo minamadali? Diba dapat yun ang madaliin nyo? Kasi bilyon-bilyon at talagang panloloko sa taong bayan ang ginawa nun. Diba? Tapos sasabihin nyo, maniwala kami sa inyo. Diba? Paano kami maniniwala sa inyo kung sa isang teorya lang kayo nakatutok? Diba? Kung sa isang usapin lang kayo nakatutok? Si BP Sara, hindi naman ganun kalaki. Yung mga binibintang nyo, hindi ganun kalaki ang niya yung binibintang nyo. Kumpara naman doon sa flood control project. Kaya wag na tayo magbaliwan dito. Uy! Para kasi bonjing dyan. Alam ko, hindi nyo nakikita mga katunoy kasi mahirap na. Baka mamaya madali. Kaya nga, kami sa Consumer at Mamamayan, kasi yung aking samahan na kinakatawan dito ay isang Consumer Advocacy Network, no? Ang tingin ko, kung nais natin na magkaroon ng tiwala muli ang tao sa Senado, dahil sila ang magpuproseso ng impeachment, may dalawang dapat gawin ng Senado. Una, kinakailangan palitan ang pamumuno dahil wala nang tiwala ng tao kay Alan Peter. Yan na naman tayo eh. Unggoy ka naman eh. Sinasabi na naman dito para bumalik ang tiwala ng tao sa Senado. Huy, bonjing. Sa totoo lang, nung nagpalit ng liderato ang Senado ngayon, bumalik ang tiwala ng mga tao. Kasi alam namin na magiging transparent ang mangyayari. At sigurado, yung flood control project na yan, kahit papaano ay mai-open ulit at maiimbestigahan at baka magkaroon na ng tamang daan ang investigasyon niyan. Diba? Kaya ano yung sinasabi mo na bumalik yung tiwala ng mga tao saan? Nawalan nga kami ng tiwala nung napalitan si Chis Escudero tsaka si Senator Marcoleta. Ngayon bumabalik ang tiwala. Kaninong tiwala ba yung babalik? Tiwala mo? Yung tiwala ng mga tagasunod mo? Ay, huwag naman ganun, yuy. Huwag naman ganun. Ano kaya pinagsasasabi nitong tao na to, no? Profesor ka pa naman. Profesor de Escolar. Ano? Etano. In fact, last night, sinasabi mo walang tiwala. Wala kang tiwala kay Senator Alan. Di wag ka magtiwala. Sinasabi ba ni Senator Alan na magtiwala ka sa kanya? Hindi niya naman sinasabi sa iyo na, "Uy, pagkatiwalaan mo ko. Pagkatiwalaan niyo ko." Na hindi ka naman niya hinihimok para maniwala sa kanya. At alam namin na hindi ka maniniwala sa kanya kasi iba ang paniniwala mo.
Naniniwala ka sa maleta. Huwag na tayo mag-ungguyan dito, huy. Right, I was asked to sign an alumni group of UP campus leaders, former leaders in UP Student Council na Yun na naman, pati na naman mga estudyante. Itadamay mo na naman. Imbis na turuan yung mag-aral, imbis na bigyan nyo ng magandang edukasyon para bigyan ng kaalaman, susama nyo na naman ata sa mga ganyan. Kasi UP, di ba? Lagi nilang ganun. tingin ng pagbibitiw ni Alan Peter Cayetano. Mayroon ng pumirma na mahigit 150 dating student leaders sa UP. Kita mo na naman to. Nanghihimok na naman kayo ng mga estudyante. Yung mga estudyante na dapat yung tinuturuan para matuto. Tinuturuan nyo, lumaban sa gobyerno. Imbis na ituro nyo sa kanila yung pag-aaral para matuto, magkaroon ng magandang kinabukasan, magkaroon ng kaalaman. Ang tinuturo nyo sa kanila kailangan natin magpalit ng Senate President. Tinuturuan yung labanan, yung pamahalaan, yung pamumuno, di ba? Ayan ba yung tinuturo nyo sa kanila? Kawawa naman yung mga estudyante na yun. Siyempre, mahihimok yun. Prope. Pinapanawagan na tagalin si Cayetano o paalisin si Cayetano sa kanyang posisyon ngayon. At yung Bakit gusto nyo bang paalisin si Cayetano? Meron ba kayong kinatatakutan? Bakit kasi hindi mo na lang sabihin na kailangan paalisin si Cayetano kasi meron kaming kinatatakutan? Parang may nararamdaman na ako, ha? Parang iba yung kinatatakutan nyo, ha? Ayoko sabihin dito. Pero may nararamdaman akong kinatatakutan nyo. Pag hindi na-impeach si BP Sara. Ano, sabihin ko na ba mga katunay? PM nyo ako, ibubulong ko na lang sa inyo. halos kalahati ng mga pimirma ay mga dati yung kapartido mismo sa UP. Hindi lang yung mga kagaya ko na kalaban niya sa politika sa UP. So medyo talagang sana naman mahiya ang ating Senate President at bumaba na siya. Kung nga dapat mahiya sa mga pinagsasabi mo profesor ka pa naman. Kinakailangang ikonsidera ng Senado na ma-expel o matanggal si Bato de la Rosa sapagkat hanggat sa isang senador bilang siya, kasama siya sa bilang ng mga senador na kailangan magproseso ng impeachment at kailangan daw matanggal si Senator Bato kasi si Senator Bato yung nagdadagdag ng bilang para yung impeachment ni BP Sara ay tumibay na maging no. Nangyari ito, Bato. marami ng tao ang tingin ko hindi talaga naniniwala sa kanyang pagiging Marami daw tao hindi naniniwala. Ewan ko sa'yo. Sino bang tao yung mga kausap mo? Baka yung mga kapitbahay mo. Punta ka rito sa lugar ko. Tapos magsasalita ka ng ganyan. senador at nasa tamang pag-iisip siya ngayon para mag-decision. Kala mo may subo-subo siya lollipop. Alam naman ang lahat na siya isang supporter ni Digong. At lalo na ngayon na nakapato sa kanyang isang warrant of arrest, basically siya isang fugitive, no? Pugante na siya. Wala siyang karapatan maging senador. Dapat tanggalin sa Senado. Hanggang pagkakakapal ng mukha ng mga taong to kung magsalita Hindi mo alam kung saan nila napupulot yung mga pinagsasasabi nila. Ang tindi ng paniniwala nitong mga taong to. Nakakasira ng ulo. Ito pa yung isang pag-uusapan natin mga katunay. Ito pa isang matinding balita. Talagang nakaka-high blood. Inom nga, nasaan ba yung gamot ko sa high blood yan? Pakibigay nga sa akin sandali. Yaya. Eto, pag-usapan natin to. Wala pang isang linggo matapos mapatalsik si dating Senate President Tito Soto at maupo si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Pero ngayon, may lumulutang na namang usap-usapan tungkol sa panibagong kudita sa Senado. Mismo kay SP Cayetano nang galing ang kumpirmasyon. Kinumpirma rin ni Senator Jinggoy Estrada na may mga personalidad umano mula sa New Minority ang kumukumbinsi sa ilang senador na palitan si Cayetano bilang Senate President. Inaasahan na raw nila ang ganitong hakbang dahil hindi raw matanggap ng ilan sa minorya ang pagpapatalsik kay dating Senate President Tito Soto sa pwesto. Talagang hindi naman nila matatanggap talaga yan. Di ba? Kasi ayan okay na tayo mga pre, di ba? Okay na
Ang lakas na ng pag-asa natin eh. Galit kami kay Sara Duterte. Parang ganon, di ba? Talagang tayo, malakas tayo, mai-impeach si Sara, di ba? Kasi alam naman natin, tiniksalala muna natin yung mga Duterte-nes, Sara Duterte, para hindi makatakbo ng presidente yan. Kailangan ma-impeach yan. Kaya patag na patag tayo, di ba? Eh kaso nga lang, gulat sila, biglang nagkapalitan, biglang naging buzzer beater si Senator Bato. 'Di ba? Parang buzzer beater, ayos na ayos nga yung pagkakatakbo ni Senator Bato eh. 'Di ba yung tipong last 2 minutes, yung tipong 5 seconds na lang na 3 points pa ni Senator Bato. 'Di ba? Lumamang sila ng isa. Kaya sila nagulat eh. 'Di ba? Naging 13 yung boto kaya napalitan yung dating liderato. 'Di ba? Hindi nyo kasi matanggap sa sarili ninyo. No, hindi nyo matanggap na maaaring magkaroon ng transparent na investigasyon dyan sa impeachment ni VP Sara. Magkaroon ng transparent na desisyon. 'Di ba? Kaya gustong-gusto niyo siyang matanggal. Gasto. Sir, may pinagit po si SP Alan kahapon na parang meron daw attempt na palitin ng leadership. Sir, meron po ba kayo naririnig na ganun? Well, that for me that is to be expected dahil hindi nila akalain na ma-unseat si SP Tito and they're moving heaven and earth to place SP Alan. Bagamat hindi niya pinangalanan Gulat sila. kung sino-sino ang nasa likod ng umano'y pagkilos, sinabi ng senador na may mga kumakausap umano sa mga miyembro ng mayorya para hikayating lumipat ng suporta. I'm not in the liberty to divulge who are these personalities talking to us. Uchat, hindi tama yan. Talagang ginagawa talaga nila lahat para si VP Sara hindi makarating sa 2028. Yan, sa totoo lang lahat naman yan ay parte. No? Parte sa pagpapatanggal kay VP Sara. At sila naman, sinasabi nila, yung kaguluhan daw dyan sa Senado ay parte para maudot yung impeachment ni VP Sara. Diba? Ikaw, iisipin mo, maguguluhan ka kung sino dapat mong paniwalaan eh. Pero kung paiiralin mo ang isip mo, sino ba ang tama sa dalawa? Para sa akin, alam ko kung sino ang tama. Sa akin, sa opinion ko. Diba? Pero sila, alam ko. Yung mga naghihimok na yan, na magpalit uli ng bagong liderato, nakikita natin na meron silang gustong pagtakpan, nakikita natin na meron silang gustong lagpasan o hindi pag-usapan. 'Di ba? Kasi alam naman natin 'di ba, pag hindi na-impeach si Sara Duterte, kasi alam nila si Senator Alan nagsasalita yan tungkol sa kay VP Sara na kung hindi niyo man dapat daanin sa impeachment kasi wala naman talagang anong kaso si VP Sara. 'Di ba? Lahat naman 'yun political. 'Di ba? Sinasabi no ni SP Alan. Bakit hindi niyo nalang talunin sa eleksyon? Ganun Ganun yung mga salita ni Senator Alan. Kaya hindi nila hindi sila mapalagay. No? Alam nila na maaaring hindi pumabor sa kanila yung impeachment ni VP Sara at pumabor kay VP Sara. Yun ang kinakatakot nila. Yung maungkat, yun dapat maungkat once si VP Sara ay makalusot at makatakbo sa 2028 at nanalo. Yun yung iniiwasan nila. Looking to the majority to jump ship and replace SP Alan. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Estrada na nananatiling matatag ang suporta ng mayorya kay Cayetano. Yes, I think solid naman yung majority. Sana nga. Solid naman yung 13 na... Teka lang, paano yan si Senator Bato? Wala na dyan. Pag nagkaroon na naman ng mga botohan, guys, impeachment ni VP Sara. Paano yun? Lalabas uli si Senator Bato? Habulan na naman niya. Paano siya makakaboto kung wala siya, di ba? Dapat nandiyadyaan siya. Boto for the change of leadership. Naniniwala naman si Senator JV Ejercito na posible pa ring magkaroon ng pagbabago anumang oras. Nakadepende pa rin umano sa suporta ng mga senador ang pananatili ng... Depende naman kay Senator JV kung ano magiging desisyon niya. Di ba? Kasi kung isa din siya sa baluktot ang utak, talaga magkakaroon ng palitan. Pero kung diretso naman ang utak niya, hindi magkakaroon ng palitan. Di ba?
ang magiging liderato ng Senado. Kung matatandaan, si Senator Bato de la Rosa ang naging sway vote para matanggal si Soto bilang SP. Kaya 13 silang new majority sa ilalim ni Cayetano bilang Senate President. Sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na sobrang nipis ng kasalukuyang majority kaya't malaki Sobrang nipis daw ng kasalukuyang majority. Oo, manipis. Yung mukha mo lang ang makapal. Ako dati bilib ako dito sa mga tulpo eh. Ngayon nawawala na ako ng bilib dito eh. Di ba? Ewan ko kung saan napunta prinsipyo na itong mga to eh. Parang napunta sa puwet eh. ang posibilidad na ito'y matibag. Nilinaw naman ni Senator Tulfo na walang tumatawag sa kanya ukol sa posibleng panibagong pagpapalit ng liderato. Nauna na ring iginiit ni SP Cayetano na solid ang 13 bagong mayorya sa Senado. Ayon, at ating natunghaya ng mga balita na yan, mainit-init na nagmula sa SMNI. Ayan mga katunay, syempre supportahan natin yung SMNI at yan ang isa sa mga naghahatid sa atin ng mga totoong balita, yung mga solid talaga, hindi katulad ng iba. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.